Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre na naman, gatas na gatas sa araw na ito o sa gabi sa inyong lugar. Ang tatalakayin natin ay tungkol dito sa binlag ni Erwin the King CR o mas kilala sa impersonator na si Romy Diaz, na in-interview niya ang mga kamag-anak mismo ni Norman Mangusin. So pakinggan natin, huwag na natin pahabain, medyo mahaba ang kanilang ikinuwento at tingnan natin kung ano ang kanilang na istorya about kay Norman Mangusin. So panoorin natin yung video. Anak niya to, mismong kausap ko. At siya po, si Kuya Jeje. Lagi na. Oo, hindi. Kuya Ganito Jeje. ngayon dito sa Bangbang, sa Procdo, siyempre. Hanapan naman natin ang good side, si Norman Mangusin, kasi sinasabi nga niya na dito talaga siya nagmula. At talagang mayaman yung kanilang lahi. Yan. Siyempre, yung mga kaibigan tayo dito, yan ito, mga kamag-anak talaga to. Siyempre, sa kanila tayo magtatanong, kaysa naman sa ibang tao tayo magtanong. Kaya ano ba talagang si Norman, dito talaga nakatirahan. Oo. Dito, may bahay sila dito. Si Lorenzo. Lorenzo, tawag ba't Lorenzo? Yun ang napagano mo. Napag-alala ni Pero Lorenzo. ano ka rin. Oo. Tapos dito sila nakatira. Dito ba sa pinakano? Tingnan mo na to, baka malaglag na. Kasi sa birth certificate yan dito. Ay, yung birth certificate niya dito. No? Tapos yun nga, yung siyempre maraming kaibigan yan dito. Yung sinasabi, pagka dumarating dito, pagtaas na kamay niya, lahat natambay sa kanya. Kahit yung mga nagbibilang, titigil yan. Pupuntahan siya. Ano siya dito kumbaga mahal na mahal yung mga taga rito. Noong nung maliit pala siya. Ano ba trabaho ni Norman nung maliit pa? Ano bang trabaho? Yung elementary ba? O Yung elementary siya, nung bata. Nagkukrudi siya. Crudo. Ante, kumbaga bata. Yung kaya mga bata, Yung style ng bata niya. Side niya. Parang din kami, nagbubakal bote. Anong crudo? Ano pa pala crudo? Naglilinis siya ng jeep. Naglilinis ng jeep. Pagka Kaya palang itim niya, no? Sa terminal nila. Sa mga terminal, oh. Tapos abot-abot. Kasi sinasabi nga, Pero yung sinasabi nilang mayabang, hindi mayabang si... Oo. Hindi, siyempre, normal lang sa Oo. ganito. Kahit ikaw, di ba? Tropa. Kumbaga tropa. Lalo na pagka-tropa. Oo. Hindi, ikaw na mismo. Pwede ka magyabang dahil nasa ano ka eh. Di ba? Social media. Social media ka eh. Social media. Oo, para lang, yun ang magiging content mo, Para magiging... kailangan oo. bilyonaryo ko. Ayun, mga ganyan. Oo. Ikaw man, tatahimik ka lang ba siyempre sa media? Oo. Ganun yun. Pagka binabakbaka ka, bakbaka mo rin. Halos lahat ng sa kanya personally, pagkakaalam ko doon sa mga nagko-content sa kanya, personally, hindi nila kilala Hindi nila kalala. si... Yan ang importante. Pag magbablog kayo, importante, kilala nyo yung tao na tinitira mo o tumitira sa'yo. Yan. Kaya nga ako sabi ko nga dito, tingnan natin yung good side ni Norman. Yung good side na ginagawa niya, or kung meron makakulitan ng bata pa, is yung kwentuhan ng ano lang, anong totoo. Maging makulit ng bata, Oo. mahilig maglaro. Kaya lang, yun nga, pag dumarating talaga yung si Nan Remy kasi, saka yan, pag-pisan buo. Magpis ang buo. Oo. Tapos, ang airpot ko kasi, mahigpit sa mga Yung Antonio dyan, isinani Remy. Remy, saka middle name ng airpot ko, Antonio. Oo. Kasi ang lolo ko, Ah. Malabi na yung magkapatid. Oo. Pero totoo yung pinanganak ng trilyonaryo. Dos lang. Taga-dos kasi siya. Taga-dos. Kasi yan kumbaga tinatanong natin dito, yung sinasabi lang naman niya. Yun lang sinasabi naman niya. Pero, ito alam ko si Norman, kahit ganun yan, hindi naman nananakit. Hindi marunong man ako. Hindi marunong. Yun ang important. Umiinom. Puro dadalang.
nung umalis siya, hindi naman umiinom yun. Hindi, may no. Noong umalis siya rin. Ngayon to. Siya. Pero ano yan, year ano siya na, 5 yata, grade 6. year ano siya naririto? Basta pag grade 5, yata, huling batch na yata nilang base doon sa nakausap kong grade 5 yung yung huling Nung grade 5 siya, dito pa siya. last yata, grade 5 ba ito? Tapos, ba't sila napapunta ng Isabela. Norte, sa Isabela? Nandun si si Gilbert. Oo, si Tatay Gilbert ang taga Isabela. Tawagan ni Food, Food Genius ba yun? Food News. Tatay Berto ba? Sabi nila. Oo, si... Sino ba ang Tatay Berto? Walang Tatay Berto. Si Tatay Gilbert. Gilbert. Yun, oo. Pero alam mo sa Isabela kung saan nakatira. Si Food Genius pala yun. Pero pinapakita naman ng video kasi na yung pinupuntahan niya. Pinuntahan minsan ni Norman yan. Paano matawag dito, Lorenzo? Nag-Lorenzo siya. Lorenzo ang tawag. Yung Nonoy, Hindi. Norma, maaari, pero... hindi na tawag na Nonoy. Oo. Pero Norman yung ilan niya sa school, alam ko. Base doon sa classic niya. Una kasi nagtanong niya, sumikat to si classmate, sabi nila sa akin. May mga classmate dito. Meron siya ang kaklase. Tapos ayun pa itatanong ko. Kasi yung yun naman bakit naman naging Marcos? Totoo ba Ayun yun? ang hindi ko masyadong natunghay ang istorya niya. Basta pagkalipat niya ng Bulacan, tapos pandemic, di ba sa siya, SNR. Oo. Sabi ng pamangkin ko, dito si yun na, taga rin daw siya, sabi. Di inano niya, kachat pa niya eh. Kachat niya yung pamangkin ko. Tinatanong nga kung sabi doon sa chat, kanino kang anak? Kay Jay po. Sabi gano'n, yung conversation nila. Sino tatay ni Jay? Ng tatay mo? Jesus saka Dudeng. Ang Jesus, Tanda niya. dito ko yun. Sabi nung Mangusi. Alam mo ba, ang lolo Jesus mo, ang sabi sa akin, ako raw ang pinakabatarantado sa mga Antonio. Ganun lang ang eh. Yun ang kwento sa chat. Sige, tutulungan kita. Tutulungan daw yung pamangkin ko. Nung pandemic. Tapos nabalitaan lang nga nila Mayor Patrick na, kamag-anak ko pala si gano'n. No? Oo, please, ang buo ka. Pinatunayan naman itong ka. Kaya nga alam naman itong ka na kamag-anak talaga. Second kasi. Sa Antonio yun. Sa Antonio. Pero sa Marcos, hindi mo ka mag-anak. Marcos. Kasi, Kagulat-gulat yun. kamag-anak ko, Antonio, si Nanay Remy. Antonio yun eh. Ang hinahanap namin kamag-anak kayo. Sino kamag-anak niya sa Marcos? Yun lang. Putok sa buho. Meron dito Marcos, kaya si Bembol yun. Marcos. Diba, no? Kasi tataka nga kami, bakit niya ginamit yung... Francis Leo, no? Siguro nga, merong istorya sila tungkol dun sa nalalaman namin dito. Baka merong... Totoo. Boss! Kasama niyo pala sila sa Santiago. Ayun lang, kasi sabi ko nga, kaya pumunta rito, siyempre para malaman naman yung kwento ni Norma. Kasi yung iba, si Norman lang nagsasabi, gusto na mamalaman ng iba, yung mga naging kaibigan o kamag-anak na hindi naman masamang tao, kumbaga gano'n. Hindi ba ganun kasama si Norman Lorenzo? Mayabang lang. Norman. Normal na rin. Hindi, ano yun? Ang bumubuli dyan, alam mo kung sino. Hindi, ano yun, siguro kung ganun siya, nabuli nung araw, kaya medyo nagbabaw nung medyo Yeah. umangat. Kaya medyo nagkukupal na. Parang gano'n. hilig talaga niya, close na eh. Yung bata pa yan. Diba? Kanyang friend eh. Kasi lagi niya nako-close slide ng lagi nga lang. Oo. Oo. Kaya lagi niya sinasara para hindi siya maganon. May basketball kasi nung... Yan mag-beer muna tayo. May basketball na sa Duhatan, di ba? May sa Duhat doon, sa kanila. Sa Lolo Sir. Sa Miguel Porte, no? Oo. Sa unahan. Ang bahay kasi nila, Nandileng.
Si Kalbo, si ano pangalan si Oka, Si Oka. saka Lolose, saka Bakante. Yung Bakante lote, sa Lolo Milyo kasi yun eh. Nabili na. Nabili ni Rani. Rani, no? Oo. Yung Ba't sila na umalis yan? Nakita yun lang. hindi, siguro kasi nga medyo hirap dito ang buhay. Dati. Dati. So hindi pinanganak na trilyonaryo, yun lang. Ako, teka. Ako sa figura mo, parang nakikita ko si Casper eh. Hindi pang ano na tayo kay Casper. Ipantapata tayo kay Casper. Hindi ako naman kasi gusto ko lang kunin good side. Sa bote pa lang to. Ha? Isang bote pa lang yan. Ako, nagkikita-win tayo sa Marilao. Ah! So yun, di kamag-anak mo nga talaga. Kilala mo. Kasi ang pag sinasabi, lahat na kamag-anak niya is sa Marcos. Hindi. Hindi sa Marcos, ano? Kaya nga tinitanatang Lubredo kami. Lubredo. Ano Lubredo? Marcos sila eh. Lubredo kami. Kalaban pa rin. So yun guys. Si Kuya pangalan niya? Jeje. Si Kuya Jeje, taga rito talaga, taga Purok Dos. Alam niya ang buhay ni Norman, kilala niya kasi kamag-anak nga. Uno ko, sila dos. Sa uno ka, sila sa dos. So mamaya makikita niyo yung bahay kung saan dati nakatira si Norman. Pupuntahan din natin. Bakura na lang. Bakura na lang, mayan. Bakura na lang. So wala na doon. Kala ko, Yan, may nakita bahay niyo na. pa. Si Norman, isang mabait yan. Kumbaga, nabuli lang nung bata pa yan. Kaya siguro, Nagbabawi. nung magkaroon, siyempre gusto niya, hindi na siya bubulihin. Nirepost yun. Mga, ganun lang talaga ang buhay. Kaya palaging palamura, no? Tapos, nang-i-scam ng kapwa dahil nga ng mga bata pa ay batukan pala siya ng mga tao dyan sa Isabela. Mga ka-plastic. So yan, to make it short, talagang yung natatawa kami. Although ako inis na inis, pero pag napapanood ko, natutuwa ako. Natatawa ka na lang. Natatawa ako sa Kasi alam mo yung story eh. Kumbaga, kahit ano yabang mo, alam ko naman yung storya. Ako sa Christmas party na naman yung misis ko kahapon. Sabi na yan, taga wala ka daw. Naku, yung ano ko, taga dito, yung kasano ko. Idol na idol yan. Pinaliwanag ako. Naku. Yun naman awareness naman. Kami naman awareness eh. Kasi marami ng na OFW na kawawa. Ito mga awareness lang. Ito mga fairness mga kay Norman. Ang gusto naman namin dito magbago eh. Yun lang. Wala nang maloko. Yung mga, although marami kami alam, Malabo. kaya lang yung iba, naniniwala pa rin na tuloy pa rin nagpapadala, wag itulong na lang sa iba. Pero sayang yung magaling sana yung ano yung ginamit sa ayos. Oo. Kasi nung una, di ba, binigyan ako ng bigas. Binigyan niya ako ng bigas eh. Nung binigyan niya ako ng bigas, so buong paniniwala ako na tumutulong talaga to eh. So, naipamigay yung bigas, after nun, kinuha niya akong entertainer sa social media. Boss, subscribe mo sa'yo, ginagawa. Di ba? Tapos, marami nagbibigay. Nung malaman ko na hindi sa maganda ginagawa, umalis ngayon ako. So, doon ako tinitira. Binenta ko raw yung bigas. Sabi ko, Diyos ko po. Di ba? Doon ako kinakala. Sabi ko, hindi mo naman ako kukunin empleyado kung ninako ko yung bigas mo eh. Tsaka yung ipapapulang naman siya. Kita na nila. Oo, naka-live yun. Kasi naka-credit lahat sa kanya yan. Laki-laking tao niya nun. Sino ba ako? Laki nung ganito mo, 5 million nun. Ewan ko, kaya sa amin, ang amin naman, matigil na. Kung ba matigil na. Kasi ayaw na namin may madamay pa ba. Kasi marami nang nadamay na may namatay na, may nawala na. Sa kapatid ko, kasi nag-activate yung FBI. Sige na ko na. Parang meron siya sensitive kasi. Di pang ano lang. Parang meron siya dinikit na si Jenna. Lumaki siya. Parang mino. Wow. Kaya kung ako gano'n mo, sabi ko, ano ko magkaroon ng idea sa
kilala mo nga si Jero. Kilala mo nga si Jam. Tinawag pang Tingris yan. Kasi nung kasasalan ni Mike Prince, nag-break pa yan. Kinuha ko player yun ng press eh. Ganito coach ko naman. Oo. In-insert ko yan doon. Kaya ang tawagin yun si Tingris. Penguin. Di ba Ayun. Medyo wala na sa context kasi lasing na itong mga to. Baga ang gusto lang naman malaman ni The Kings, mga kaplastik, ay yung katangian ni Norman Mangusin nung bata pa dyan sa Isabela. So far naman, okay naman daw si Norman Mangusin nung bata. Madiskarte siyang tao at hindi siya umaasa sa mga magulang niya. Pero the biggest question is sa mga tao dyan, sa mga kamag-anak ni Norman, ay kung talaga siyang ay anak ni Marcos. So mas maliwanag pa sa araw na hindi talaga siya lehitimong pamilya ng Marcos. So yun lang naman ang gusto niyang then gusto niyang may address sa mga netizens, sa mga manonood, na matigil na ang kalokohang ginagawa ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Pero parang malabo na mangyari yun, mga kaplastik. Dahil magpahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin siya sa panloloko ng mga tao. Yun nga lang sayang kasi napakagaling niyang makiusap o makipag-usap sa mga OFW na nais niyang nag-expect yung mga OFW na tutulungan nila yung mga kapuspalan. Pero hindi ganun yung nangyayari. Ang nangyayari, yung mga perang na i-donate, nalilikom ni Norman at ng iba pang mga scammer na kasama ni Norman ay pinangsusugal sa casino, mga kaplastik. Kaya nga siya madalas sa Sheraton Hotel, mga kaplastik. Dahil yung Sheraton Hotel na yan, katabi lang niya yung mga malalaki at mga elite na casino, mga kaplastik. So that means wala pong plano si Norman Mangusin na tumulong sa mga OFW. So yan lang naman ang gustong iparating ni Erwin The King Siar, o mas kilala sa impersonator na si Romy Diaz. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing on. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.